Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Pulong to the rescue po kay VP Sara sa pananahimik nito sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Alam nyo, nakakalungkot kung tutuusin ng ganito. Bakit? Ang Vice President po natin, syempre, sabi nga natin, tatay niya noon, pahalik-halik pa ng bandera ng Pilipinas. Akala ng mga tao, shit, makabayang tao ito. Ako man, naiiyak ako. Umiiyak na ako talaga nung pinapanood ko yun. Sabi ko, ito, inendorso ng mga Marcos. Ito yung taong kailangan ng bayan natin. Tapang pa, mag-jet ski. Kaya lang, it turned out to be, di ba? Putragis yan. Naisip ko na, shit, binudol tayo nito. Oo. Tapos meron pa silang troll armies na kapag kumontra ka, sigurado na bash ang aabutin mo. Alam niyo naman dati kung gaano ko katindi na na ipinagtatanggol si dating Pangulong Duterte, 'di ba? Again, pinasasalamatan ko yung mga nagawa niya para sa ating bayan, 'di ba? Yung mga maganda na nakakatulong po. Pero iba naman po yung pagkaiba yung bagay-bagay na 'yan. Alright, so natin 'to sunod na cards natin. Uy, pero tingnan niyo nakakatuwa yung mga 'yan, Nakikita niyo yung mga 'yan? Oo, marami pa 'yan mamaya. Iba't ibang bansa ho. Hindi dapat po tayo, dapat naggaganito tayo, Dapat tayong mga Pilipino, 'no, buti pa nga 'tong mga aktivistang ito, Ayan, kahit na nakakahiya ng kalagayan nila, nagagawa pa nila talagang lumabas ng lansangan at, ito kung di ako nagkakamali panahon 'to ni Digong. 'Yan, yung kinuha kong picture na 'yan. Talagang lumalabas sila sa lansangan para ipagsigawan, lalo na sa Chinese Embassy na, "Hey, at amin ang, West Philippine Sea, lumayas kayo diyan." 'Di ba? Eto po kasi problema rito, Sabi nga ni Rowan Jen, sa Twitter, mga issue na may pahayag si Sara Duterte. Eto, tingnan niyo, Russo-Ukrainian War, okay. Tandaan niyo yung mga yan, Palestinian Genocide, ICC probe versus Duterte. Okay, puro mga related pang international, 'di ba? And then foreign affairs, ganyan. Ah, Contempt order versus Lorin Badoy, ito local, and Eric Celis. Arrest order versus Apollo Kibuloy. SMNI franchise revocation. Pati ba naman holiday? Seryoso to? 'Di ba? Board exam results. Tapos, walang statement sa Chinese aggressions. Dapat may S yan, aggressions. 'Di ba? Eto pa, inuurat din siya nitong taga-Akbayan Party List. Ano mo, kasalanan din ng mga Duterte. Kung bakit po, ngayon, kumbaga nagfo-flourish etong mga grupo na ng mga aktivista. Oh. Eto, sabi ni Rafaela David, it's bewildering how Vice President Duterte can find the time and energy to defend a disgraced figure like Kibuloy. 'Di ba? O nga naman, aning naman ang isipin ng ating Vice President, 'di ba, meron pang lakas na ipagtanggol etong, si Apollo Kibuloy na akusado ng iba't ibang mga krimen, lalo na sa laban sa mga kababaihan. Hmm, at, sa mga meron pa yung mga Ukrainian, 'di ba? Ta's may kaso pa sa Amerika. Sabi, "Is her allegiance to justice selective or does she simply lack the courage to stand up to China? Either way, it is despicable." 'Di ba? Ito naman, si Akla. Ah, Sabi ni Akla, ni Congressman Manuel, ah, hindi naman trabaho ng sitting VP na protektahan ang indicted child trafficker na si Apollo Kibuloy. Pero may video statement siya sa isyong ito. Ang soberanya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Ito naman po ngayon ang sagot ni Pulong. Yan. The question on the actions of Chinese vessels in the West Philippine Sea should be directed to the chief architect of foreign policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. It's not the job of the Vice President or the Secretary
of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. Now, pansinin niyo po ito. Yan. So, ibig sabihin, para kay Pulong, tawagin natin siya kunwari lang, kahit 2 minutes. Kunwari po, presidente si Pulong Duterte. Kunwari, presidente siya. Now, in his heart, defending what is ours, kahit na yan po ay sovereign rights lamang, para po sa kanya, such ah, nationalistic action is demonizing China. 'Di ba? Para po sa kanya, masamang gawain 'yun, maling gawain 'yun. 'Di ba? So nakikita ninyo yung ano, nakikita niyo yung sikretong tinatago dito ng future president ninyo, mga DDS. Oh, sabi nga ni ano, Rosalita, Fabricius, Fabricius Hansen. Back to you, Pulong. Bakit siya ang nakikialam sa kaso ni Pacquiao? Oo nga naman. Pulong, sumagot ka ha. Kailangan liwanag eh. Oo. So ibig sabihin wala rin tayong talagang mahihita rito kay Pulong. Pareho rin sila ni VP Sara. Magkapatid. So talagang maliwanag na maliwanag. Ito pong pananahimik ni VP Sara, ah, ito po ay ito ang tunay pong kadahilanan. Okay? Bakit? Maliwanag lang maging sila po ay kaalyado rin po talaga ng China. Pro-China. Base rin sa salita ng tatay niya, baon sila ang pamilya niya sa utang na loob at yung ano ng bayan nila. Ibig sabihin, yung mga naging factors why the Davao City flourishes because of China. Sabi nga ng mga kaibigan natin diyan, napakarami diyang mga negosyo ng mga incheck. Yung mga Davaoenyo, customer lang. Tapos sunod na mga negosyante doon, mga Duterte. O, sino Bongo, 'di ba? Grabe. Pa, that's Pulong ha. Ito yung first part. Ah, so ibinato niya po itong usapin na to daw sa presidente at saka sa DND secretary. Ano, it is not the job of the president, of the vice president, or the secretary of the depart or secretary of the EDUC, o DepEd, to demonize China or any country for that matter. Grabe, palakpakan. Ang taba ng utak nito magdepensa, di ba? Ito naman po yung mga bansang sumusuporta ha. Ito po ilan pa lang to sa nakulate ko. Galing diyan sa PCO. Sweden, no? Sana nababasa nila to, no? Siguro pag nababasa to ng magkakapatid na Duterte, ang init ng ulo ng mga yan, 'di ba? Pero dapat kasi rin eh, ano pa ba, yung 51 billion naman, Pulong, kamusta naman? Kasi 'di ba nakuha niyo balikan lang natin si Pulong uli. Nakuha ni Pulong na magkomento rito to defend VP Sara. In regard to ano, kasi hinahanap nasaan si Inday sa WPS. Hindi na po encroachment ito kundi po ano na, harassment talaga na to the ano, highest level na. Susunod na nga, second to the highest level because the worst of the worst palubugin na yan ng China, 'di ba? Kamusta pala yung 51 billion, Pulong? Hindi ka nagpapaliwanag. No, piniloso mo lang but that is not the proper explanation which is the Filipino people deserves, right? Now, sabi rito, the Embassy of Sweden reiterates its grave concern regarding the repeated aggression in the South China Sea, causing heavy damage on the Philippine vessels and needlessly endangering lives. We emphasize that disputes must be resolved peacefully in accordance with UNCLOS and international rule of law. That's Sweden. Ito namang isa, Embassy of Poland. Diba? Sabi, Philippines. Statements by the spokesperson on provocative actions in the South China Sea. Ito pa, New Zealand. Um, ito naman from the Netherlands. Ito namang isa, from Korea.
And the embassy of Republic of Korea in the Philippines expresses grave concern about the recent and repeated use of water cannons against Philippine vessels in the South China Sea that causes serious damage to one of these vessels and injuries of the Filipinos on board. Such an action raises tensions and is detrimental to the maintaining peace, stability, safety, and rules-based maritime order in the South China Sea. A critical sea lane of communications for all countries kasi po may mga nakabaon po dyan na mga yung underwater cable na ginagamit po para sa internet. So kapag kasi nakontrol ng China yung kabuuan ng South China Sea, kayang-kaya na rin po nilang pakialaman yung mga cables diyan. At pwede na rin nilang magawa ng paraan na somehow nai-extract nila yung mga data. Nai-spyan nila kumbaga yung mga bansa. Now, ito po yung susunod. Ay, sorry. Oh, that's the Korea. Ito naman ang Japan. Hmm. Oh, ito namang isa, European Union. Ambassador to the Philippines. Ito naman from Hungary, from Germany, Finland, France, Denmark, o Czech Republic. Pinuntahan ni PBBM, di ba? Pagkatapos ng Germany. From Canada, from Australia, from the Philippines. Sabi ni Grace po, we deplore the latest water cannon attack by China on the Philippine supply vessel that injured um, our three Navy personnel. This uncivilized action should stop. Ito, magtawag ng uncivilized action, hindi ang kaya sabihin ni VP Sara. Para sa kanya kasi, din dito kay Pulong, this is demonizing China. Ibig sabihin, by saying that, ibig sabihin, tama ang ginagawa ng China. Right, Pulong? Pulong, sumagot ka. Tama, di ba? We must hold the Chinese vessel responsible for the injury inflicted on our troops. Yan. Alam nyo dati nung ako po ay nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte, kapag ka ho mga ganito yung mga pananalita, ang sinasabi namin dito, o wag kayong mangarap. Kasi paano mong pananagutin ng China, kayang-kaya nga tayong tirisin yan eh. Ganun ho ako nung katanga. Kahit sa kalooban ko, sinasabi na mali yung sinasabi mo. Hmm. Diba? Oh. Ito, para po ito kay Pulong. Bakit itong mga taong ito, Senator Grace po, eto dating senator, sabi nga nila ex-con de Lima, 'di ba? Nakakapagsalita, sabi nila, "Kapal ang apog, kami pa talagang tinakot ninyo sa pang-aagaw niyo sa teritoryo ng Pilipinas. Sa mga kababayan nating Chinese propagandists, kaya pa ba ng konsensya niyo ang pagtatanggol sa China?" 'Di ba? Bakit kaya? Samantalang si VP Sara silent palagi. Oh. Yan, China's Meron Sara Duterte pays off. Yun po yung dahilan, mga kababayan. Sa article nga po nito ni Kamba, May 15, 2022, bawim-bawi po talaga ang pamumuhunan ng China dito sa kandidatura ni VP Sara. Okay? So hindi po totoo na yung gustong palitawin nito ni Pulong na ito hong pananahimik ni VP Sara, ito po ay para sa pagpapakita ng napakalaking respeto sa ating presidente. Kaya sabi niya nga rito, it should be directed to the chief architect, which is the president, and then sa DND secretary. Pero ang totoo po ay nag-uumapaw na justification po itong mga kanyang pananahimik dito po sa ginagawa ng China dahil nga naman sabi ni Tatay Digong, malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa kanila. O, di ba? Alam nyo, naalala ko lang etong part na to